Ang adik po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yon. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang adik. Kasi ang adik ay biktima. Dapat sila ay gamutin. Dapat sila ay bigyan ng oras. At kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Taguig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama, ma'am. Senador ka naman. Pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storya nyo, napatayin lahat ng adik ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang storyang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila'y sales, whether sila'y nasa opisina, sila'y nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, lalo pag sweldo at sila'y nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay bukod sa napakahirap kumuha ng passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makakuha ng passport, at pagkatapos sa ilan mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait, sa Saudi po for example, dahil walang pondo po para doon sa legal assistance or napakahirap ilabas yung pondo, ano po nangyayari? Minsan nandun sa pulis, sa korte na magkakaroon po ng abogado. Inayos po natin yan dahil ang bawat OFW, tinatawag nating hero, pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid. Ginawa po ni President Duterte during my time as Secretary, that was increased, kaya umabot ng, if i-total mo yung pondo, 1.3B. So let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights, di ba? So, I understand, hindi dapat may EJK. Magkakampi tayo doon. But you refuse to see that because sa mind mo, Duterte lang ang demonyo. So, yun nga ang problema, di ba? So, on one hand, you have a Philippines that is nearing a narco state where the streets are not safe, when all kinds of corruption, tanimbala, kung ano-ano nangyayari, and you did not want to deal with that. So let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last 2 years ni President Arroyo? At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? Tapos sabi mo kasi, powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa iyo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na kaya nyo. Ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon. Nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic, dun time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So then we go to fact checking, di ba? Marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan. Yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patayan, etc. No? That's the language of the President. I never excuse that. I made known kapag closed doors and in some areas that's the language the criminals know, but I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang pulis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po
yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa 'di ba sa ICC, dun muna kayo sa sa country. So kasuhan mo ko. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangangarap na kayo mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose 'di ba? I don't always agree with who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy 'di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. But kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang